The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death. So the Jews said to him, Now we are sure that you are possessed. Abraham died, as did the prophets, yet you say, whoever keeps my word will never taste death. Are you greater than our father Abraham who died? Or the prophets who died? Who do you make yourself out to be? Jesus answered, If I glorify myself, my glory is worth nothing. But it is my Father who glorifies me, of whom you say, He is our God. You do not know Him, but I know Him. And if I should say that I do not know Him, I would be like you, a liar. But I do know Him, and I keep His word. Abraham your father rejoiced to see my day. He saw it and was glad. So the Jews said to him, You are not yet 50 years old, and you have seen Abraham? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I am. So they picked up stones to throw at him. But Jesus hid and went out of the temple area. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Naranasan nyo na ho ba na may makausap at habang kayo ay nag-uusap ay namimiloso po yung tao? So much so that you become so incensed, you become so impatient, and then sabi mo, ayoko nang kausapin to. Ang hirap makaunawa ng taong to dahil nga namimiloso po. Palagay ko po, nangyari na sa inyo yan at madalas din po nangyayari sa akin yan. At katulad ng reaction ng karamihan, namimiloso po na lang tong taong to, napakahirap kausap, ayoko na makipag-usap sa kanya. Yung context po na yan ay makikita natin para mas maunawaan natin yung gospel. Jesus was explaining to the Jews, but then the Jews were interpreting Jesus' words in their literal sense. Kaya mukha yatang hindi sila nagmi-meet halfway, hindi sila nagkakaunawaan. But the good thing about Jesus is, He continued explaining, there was no tinge of impatience or maybe pagkainis. Nagsasalita lang siya na nagsasalita at hindi ko nga ho alam kung tinatanggap ba ng mga Hudyo yung kanyang mga paliwanag. So yung pong point dito, yung impatience, nakikita natin yung pagiging irrational, nakikita natin yung pamimiloso po ng kausap natin at ng ibang tao, maaring ayaw na nating makipag-usap sa kanila. Pero si Jesus, pinagpatuloy niya yung kanyang pakikipag-usap, pinagpatuloy niya ang kanyang pagpapaliwanag. Hindi ko nga ho alam, uulitin ko, naintindihan kaya ng mga Hudyo yung kanyang sinasabi. Meron kayang pagtanggap para sa mga Hudyo sa mga sinabi ni Jesus? Ang sagot po dyan, negative. Walang pagtanggap. Unang-una, hindi nila tinatanggap na si Jesus ang Mesiyas. Hindi rin nila tinatanggap na si Jesus sa kanyang pagkamatay ay magbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Jesus bilang tagapagligtas, hindi lamang kaligtasan ng tao sa kanyang mga present day at practical na mga suliranin ang magagawa ni Jesus, kundi kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Naiintindihan ba ito ng mga Hudyo? Hindi. Kung meron man silang may konting pangunawa, hindi naman nila ito tinatanggap. Why? Because they have their own version of the truth. At palagay ko, yun ang pangalawa na dapat nating punahin o bigyan ng pansin. People have their own version of the truth. Now, talking about that, sa nangyayari ngayon, for example, sa ating lipunan, ang bawat tao, mga kanya-kanyang grupo, they have their own version of the truth. And they are going to stick to that version of their truth.
no matter what other people say. Kaya kahit na nga po ngayon, may mga nagpapaliwanag na ng ganito, may sinasabing ganito, and these are objective observers, and these are maybe authorities, in a particular topic of interest or in a particular issue, pero yung version of the truth ng mga nakikinig, yung pa rin sa kanila ang totoo. Wala silang, kumbaga, ay pakialam sa sasabihin ng mga eksperto, sa pagpapaliwanag na mas mga nakakaalam sa kanila, kasi meron silang sariling katotohanan. And that is very dangerous. And we saw that in the gospel. If people are going to stick to their own version of the truth, we call that a very subjective version of the truth. Anong ibig sabihin ng subjective version of the truth? Abay, kung nagsasabi ka ng ganyan, di sa'yo yan. Meron din naman akong sarili kong katotohanan. At hindi mo na mababago yun. Mag-i-stick ako dun. Kahit na ano pang pagpapaliwanag mo sa akin, masasayang lang ang oras mo. Kaya wag mo na akong kausapin. They have their own understanding and they're gonna stick to it. And that is too dangerous, as I told you, because we try to undermine the real truth. And in this connection, brothers and sisters, pwede ko pong conclusion dito na saan nga ba talaga natin pay attention to when He speaks, when He addresses us, we should accept whatever He says kasi yun ang katotohanan. Kapag nagsabi si Jesus, magpatawad ka, yun ang katotohanan. Kapag sinabi ni Jesus, maging mapagbigay ka, yun ang katotohanan. Kapag sinabi ni Jesus, maging mapagmahal ka, yun ang katotohanan. Yung nga lang para sa ibang tao, ang katotohanan, magtanim ng galit. Ang katotohanan ay manira ng kapwa. Ang katotohanan, guluhin yung buhay ng iba. That is how they see the truth. Pero kay Jesus, sabi ko, kapag ito ang kanyang tinuran, walang duda na dapat siya ay paniwalaan. Kayo po, lagi kayong nagsisimba, lagi kayong nagdarasal, lagi niyong napapakinggan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na napapakinggan ninyo, hindi lamang po yan para sa sarili ninyo, para inspire kayo, so that you may feel good, so that you may feel blessed. Hindi po. Ang salita ng Diyos na napapakinggan natin dito, ang salita ng katotohanan, dapat ibinabahagi. At ang unang-unang gawain ng pagbabahagi ng salita ng Diyos na katotohanan, ipinapakita sa gawain natin. If the Jewish people could not be transformed by Jesus' teachings, sana tayo na andi dito, matransform tayo ng salita ni Jesus. Sana tayo na nakikinig, nagsisimba, nagdadasal, sana tayo maging mga instrumento ng pagpapakalat ng salita ng Diyos, salita ng katotohanan. So today, brothers and sisters, hindi tayo dapat namimiloso po. Hindi tayo dapat nagiging irrational. In front of God, we are listeners. And after listening to Him, we go out after the Mass. Sinasabi ng pari, go to love and serve the Lord. Indeed, serve the Lord by being instruments and agents of truth. Amen.